Isa ka ba sa mga OFW na gustong magkaroon ng sariling bahay at lupa sa tulong ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH? Shoutout muna sa aking follower na si Ka-Agricon TV na isa sa mga na-endorse para sa pambansang pabahay para sa mga OFW. Ilang taon na ang lumipas nang mag-anunsyo ang OFW Party List ng pabahay para sa mga OFW, katulong ang OWA. Sa lahat ng mga OFW nakikinig dyan, kung gusto nyo magkaroon ng sariling bahay, hanggang ngayon wala pa rin ba kayong bahay? Okay, sige. Tapusin nyo po si Sir Abog. Okay? Kung hindi pa po kayo subscribe kay Sir Abog, subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel. Napakaganda po yung mga information na binibigay ni Sir Abog. Okay? So, lahat ng OFW makinig po kung ano yung mga requirements para magkaroon ng sariling bahay. Isa ako sa mga OFW na pinalad na makapagpadala ng mga requirements sa OFW Party List bago ang itinakdang deadline. Sa tagal na panahon ay hindi na ako umasa na totoo ang pabahay na ito at ang iniisip ko ay ginagamit lang ng mga politiko ang mga OFW para magpasikat at makakuha ng boto noong nakaraang eleksyon. Pero ngayon ay nakatanggap ako ng sulat mula sa DHSUD o Department of Human Settlement and Urban Development patungkol sa... Sir, napapansin ko siya, tuwing malapit ang election, mayroong mga ganito, OFW Party List, OFW Pabahay, OFW, etc. Okay, so may mga ganitong programa. Pag malapit na po yung election, tandaan nyo po, lagi ito. Okay, sige, tuloy natin. Sa aking application para sa pabahay na ito. At ito ang nilalaman ng kanilang sulat. Magandang araw po mula sa tanggapan ni Congresswoman Marisa Del Mar, magsino ng OFW Party List. Bilang tugon sa paghingi ng update ng OFW Party List sa 4PH Project Management Office or PMO ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD tungkol sa pambansang pabahay. Kanilang ibinabatid na naisumite na ng DHSUD ang mga aplikasyon. Guys, hindi ko na rin mabilang kung ilan po yung mga OFW na party list. May iba-ibang pangalan basta may nakalagay na OFW blank tapos party list, OFW blank tapos party list. So maraming gustong tumulong sa OFW pero after na election, wala ka ng party list na nakikita. Na may kumpletong detalye sa local government units, LGUs, para sa pagproseso ng application ayon sa alituntunin na itinakda ng DHSUD at ng Pag-ibig Fund. Kalakip ng email na ito ang inyong endorsement letter mula sa DHSUD bilang patunay na kayo po ay na-endorso na sa inyong LGU upang maging benepisyaryo. Mas mainam po na makipag-ugnayan na sa inyong LGU at ipakita ang DHSUD endorsement upang sigurong ipinoproseso na ang inyong application. So, ibig sabihin, okay, balikan natin. So, mangyayari niyan, lahat kung mag-i-email po kayo, ngayon magre-reply si OFW Party List sa email nyo. Magsisend lang po sila ng endorsement letter kung saang area po kayo. Ngayon, dito po ako nagtatanong, nakalagay, mas mainam po na makipag-ugnayan na sa inyong LGU. Sa lokal po ito at ipakita ang DHSUD endorsement upang masiguro. Ang tanong ko, Sir Abog, what if nandito po kami sa abroad? What if mga OFW pa kami? So paano kami makipag-ugnayan? So kami po yung naka-receive, kami po yung mag-a-apply. So paano po kami makapagpunta sa LGU? Pwede ba online? Di ba kasi nakalagay dito, makipag-ugnayan sa inyong LGU. Sige, tuloy lang po muna natin. Proseso na ang inyong application. Patuloy na babantayan ng OFW Party List ang mga ahensya ng pamahalaan na may mandato ng 4PH upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng programang pabahay para sa ating OFW applicants. Antabayanan natin ang mga announcement na official Facebook page ng OFW Party List. Sa sulat na ito ay nakatouch ang endorsement letter ng OFW Party List sa Office of the Mayor or sa LGU. Ito po ang nilalaman ng kanilang endorsement. Nakasaad dyan na isinumit nila ang listahan ng mga OFW. Kaya ngayon, ang pagkakaroon ng sariling bahay ng mga OFW ay nakasalalay na sa approval ng mayor na nakasasakop sa OFW kung siya ay qualified o hindi. So, ibig sabihin, yung OFW Party List, ang ginawa lang is mag-endorse kung saan po tayong lokal nakatira. So, ngayon,
nakasalalay sa kamay ng mayor, okay, kung mabibigyan ka ng bahay. Okay lang sana kung pabigas to. Kasi pabahay po eh. So, ganun ba kadali? Isa wala kung mayor. Okay, ito bahay. O, ito bahay. Ito bahay. Okay, so magandang pakinggan pero comment nga kayo sa baba guys kung may nakakuha po ba kayo ng pabahay. Anong klaseng pabahay kaya ito? Pero maganda yung adhikain. Kaya lang, adhikain ng OFW Party List mag-i-endorse sa mga lokal. Okay, sige, tuloy muna natin. Bukod pa yan sa pagiging pag-ibig member na isa sa mga qualifications. Dahil siguro malapit na naman ng eleksyon Yun. at nangangailangan ng boto ng mga OFW ang party list na ito. Kaya muli na naman ang binubuksan ng issue ukol sa pabahay para sa mga OFW dahil alam nila ng kahinaan ng mga OFW at matagal ng pangarap ng mga OFW ang magkaroon ng sariling bahay. Aabangan natin ang mga susunod na hakbang para maka-avail ng pambansang pabahay para sa mga OFW. Please don't forget to... Yan. Thank you Sir Abog and update nyo po kami kung yung mabigyan po kayo ng pabahay ng OFW Party List kasi isa po kayo nabigyan ng tawag dito, yung endorsement. So update nyo po kami. So why not, diba? Malay mo merong iilan mabibigyan ng pabahay, diba? Good news po ito. Pero para sa akin kasi parang komplikado, diba? Kasi kung si Mayor, mahina ka kay Mayor, sa dami ba naman mga endorsement, hindi unahin ni Mayor yan yung mga kanyang empleyado na mabibigyan ng mga pabahay. Di ba? Unahin niya yan, yung mga bumubuto sa kanya, alam niyang kaalyado niya. Pero tayo yung mga simple lang mamamayan dun sa bayan na yan, sa tingin nyo, kahit may endorsement ng OFW Party List yan, sa dami ba naman listahan, lahat yan mabibigyan ng bahay? Hindi, sasalain pa yan. So, yun yung mga minsan pakulo po ng mga party list po na magkaroon. Okay, so maganda po yung adhikain, hindi po ako negative. Pero yun naman, ito lang naman po yung reaction ko. Kaya gusto ko kay Sir Abog, pagka nabigyan siya ng bahay, di mas maganda po yun. Okay? Ayan, again guys, kung may natutunan kayo dito sa video ni Sir Abog, please subscribe kay Sir Abog. And marami pa siyang mga update, no, pagdating sa OFW, okay? Sana nga magkaroon din po kayo mag-submit po kayo, wala pong masama. Mag-submit po kayo ng dokumento kung sundin niyo lang po yung instruction na binigay. What if malay mo isa ka talaga nabigyan ng bahay, di ba? Wala namang masama ron. Okay? Yun lang. Share this video and subscribe my YouTube channel, OFW Pinoy TV. God bless and bye-bye.